Gaya rin po ni Commodore Tariela, sabihin na nating napakabayani mo at ipinagtatanggol mo ang ating bayan. Oo. Pero napakabastos mo naman kapag gano'n ang ginawa mo sa leader nang itinuturing pa rin nating hindi naman kaaway. Hindi natin maaaring idaan ito sa dahas. No? And at the same time, hindi rin natin ito maaaring idaan sa kabastusan. Yung ginamit nating approach dito at hindi po ganon, yung bastusan na ba? Hindi mo maaaring baguhin ang litrato. At lalo pa nga, ito ay presidente ng isang bansa. Kuya Yes. Benny. Oo, sabihin na nating napakabayani mo at ipinagtatanggol mo ang ating bayan. Buong pasasalamat po namin doon. Oo. Pero napakabastos mo naman kapag gano'n ang ginawa mo sa leader nang itinuturing pa rin nating hindi naman kaaway. Totoo. Kalaban man sa paniniwala at prinsipyo, yan po ay hindi pa rin kaaway. At yun nga na mga kabayan. Pag-usapan nga po natin na ito po napakatinding issue mga kabayan. Na kung saan mga kabayan, hindi na bagay hinahabol po kasi ni Soto na ideklarang persona non grata. Ito pong Chinese Deputy Spokes na si Guo Wei mga kabayan. Ano pong naging tugon ng Chinese Ambassador dito sa hamon po ni Tito Soto mga kabayan. Ano pong sabi? Ito po ang sabi mga kabayan. Chinese officials iginiit na handa silang isarado ang embahada ng China sa Pilipinas. As a team, we stay or live together. Dahil po sa kayabangan po ni Tito Soto mga kabayan, nanganganib po na mauwi na naman po sa wala yung pakikipagkaibigan ng bansa natin sa bansang China. Sasabihin na naman dyan, pro-China kayo. Hindi po mga kabayan. Hindi sa pro-China kami o pro ano ba? Bakit? Basahin niyo po yung sinasabi ni Marco Paulo Reyes nasa baba. Ano po sabi? Tinulungan na nga ang Pilipinas ng libre. Ginigipit pa nila. Utak talaga ng mga to, siraulo, mga kabayan. Ano po yung sinasabi ni Marco Polo? Ito po, mga kabayan, Naalala nyo po, yung bridge, na inaangkin, na legasiya daw di umano ni Bongbong Marcos, na pinondohan po ng bansang China, ng buo, mga kabayan. Naalala niyo po ba yun? Bantakin niyo mga kabayan pinuntahan po yun ng ambassador ng bansang China para tingnan kung kamusta yung bridge na yun. Ibig sabihin, parang pinamumukha niya na pusang gana, nilibre na kayo lahat. Di ba? Sign yan ng sign yan ng pakikipagkaibigan sa inyo Wala man lang kayo gratitude. Diba? Wala man lang kayong gratitude na magpasalamat o sa aawahin nyo pa. Inangkin na nga ng Pangulo nyo Ayan po, Bukana Bridge na inangkin bilang legacy ni Marcos Jr. kamakailan. Binisita ng Chinese Ambassador. Libre po yan mga kabayan. Wala pong ginastos yung Pilipinas dyan. Tapos ipe-persona non grata mo yung ambassador o yung deputy spokes ng China. Tito Soto. Pinalagan ka ngayon, sir. Yung mga gamit natin dito, halos lahat yon made in China, sir. Pag nagkabulilyaso po yung ekonomiya natin dahil sa agagawan nyo, dapat kayo po ikasuhan ng economic sabotage pag ganyan. Di mo ba? Gusto nyo po kasi puro kayong gere. Nagpapadala po kasi kayo kay Tariela. Diba? Saan po ba nag-umpisa yan mga kabayan? Dito po. Pakinggan nyo po panoorin po natin. Dito po nag-umpisa yung panggagalaiti ng mga Chinese officials sa ginawa ni Tariela. Ito po. Pakinggan po natin. Pero bang latest doon sa sagutan
ng Chinese Embassy at ng ating mga senador? Mukhang naglabas ng bagong statement ang Chinese Embassy Jen. Ang naglabas statement ay yung mismong embassy spokesman, si Ji Lingpeng. So hindi na yung deputy, kahapon yung deputy. Yung sumasagot, di ba? Oo. Ngayon, ay yung mismong spokesman na naglabas ng napakahabang statement. Ayun natin yung kagabi. Kagabi ito. yun yung pinakahuli. Kagabi, oo. Oo. At dito ay mukhang ang tawag ito, ang best friend ng lahat ay ilang beses nilang binanggit, si Commodore J. Tariela. Oo. Kasi doon naman talaga nagsimula ang gusot na ito, di ba? Oh, yung particular na isyong ito, Nelson, yung particular na isyong ito. Oo. Nilabo na lang nung iba at pilit na dinadala dun sa sigalot sa agawan ng teritoryo. Pero talaga ikinagalit ng Chinese Embassy rito ay yung hindi magandang presentasyon kay Chinese President Xi Jinping. Usaping bastusan. Oo. Yan yun mga kabayan. Yun po yung ginawan po ni Tariela ng caricature, si Xi Jinping mga kabayan. Tapos hindi na sabihin niya, tinatanggi po niya na hindi daw siya si Xi Jinping. Yung ginawa niya ng caricature. Samantalang habang nagsasalita siya, puro siya Xi Jinping. Inunahan niya mga kabayan eh. Tapos ngayon dadaanin niya, sabihin niya sa pambubuli sa West Philippine Sea. Hindi yun, Brad. Diyan niya nag-umpisa, oh. Diyan nag-umpisa yan kay Tariela. Kaya nagalit ngayon yung mga Chekwa, bastusin mo ba naman yung Pangulo eh. Di ba? Gawin mo ba naman ng caricature, sino matutuwa eh. Bastos niya po talaga. Hinaan mo na nga po yan ni Senator Robin Padilla eh. Kung matapang kasi kinabanan mo ng water cannon. Napakatapang mo sir eh. Lumalabas, ayaw daw niya. Ano gusto mo, keyboard warrior ka lang? Sir, pang-caricature ka lang? Dapat di ka na gumawa ng ganyan. Kung wala, di ba? Kung atras ka lang naman pala. Nung pinalagan ka naman, Chekwa, iiyak-iyak ka sa Senado. Sasabihin mo, binubuli tayo. Pusang gala ka pala, sir eh. Di ba? Yung ego mo eh. Ayaw mo ibaba. Isipin mo, ikaw gumawa niyan, ikakapahamak ng lahat. Nang dahil sa'yo. Yung mga ibang Pilipino, may kamag-anak sa China, may kamag-anak sa Hong Kong, may kamag-anak sa Taiwan. Dahil sa kagagawan mo, sir, mapapahamak po yung mga kababayan po nating mga Pinoy doon. Hindi ka kasi nag-iisip, sir, bago mo i-post yan eh. Ba't tayo mo magpo-post ka ng ganyan? Caricature ng presidente nila, diba, pinakitan mo pa. Tapos at the end, sasabihin mo, wala kang binanggit na Xi Jinping, kita-kita sa video mo. Ngayon, pinapalaban ka ni Sir Robin Padilla, ayaw mo namang lumaban. Lumalabas, keyboard warrior ka lang, sir. Yan, tuloy natin yung balita. Hindi naman natin mayaalis sa damdamin ng kapwa natin Pilipino na magalit talaga sa nangyayari sa atin dyan sa West Philippine Sea, na kung saan marami nga naman yung mangingisda natin ang nasasaktan or nagkakaroon ng problema. Pero Totoo po yun, sir. Pero dapat dinadaan nga po yan sa magandang usapan. Tulad pa ako ni Pangulo Duterte. Ang ganda ng usapan dyan eh. Hayaan yung mangisda ang mga Pinoy. Dahil nga pinasok tayo ng Amerika ngayon, tutang-tuta kayo ng Amerika. Ito sila Tariela. Tutang-tuta ng mga Amerika. Mga Amerikano. Pero hindi natin maaaring idaan ito sa dahas, no? And at the same time, hindi rin natin ito maaaring idaan sa kabastusan. Dahil gaya ng sinasabi Tama. natin, gaya rin po ni Commodore Tariela, yan po ay may pinag-aralang tao, dapat po diplomatiko yung ginamit nating approach dito at hindi po gano'n yung bastusan na ba? No? Kaya nga tama daw dapat yun, ginamit ang channel, DFA. Yes, Di ba? yes. Oh, or you can talk to people, you can say na ganito ginagawa ng China, you can come up with pictures na inaapi ang Pilipino. Oo. Wala, hindi ho natin pinagbabawal yun, no? Oo. But coming up with the edited, no? Alam nyo, sa amin, sa media, meron po tayong ethics when it comes to editing pictures bago mo ilabas sa dyaryo, sa TV, sa radyo, no?
talaga nga namang hindi mo maaaring i-edit ng ganyan. Totoo. Para lang magmukhang pangit ang isang tao na ika nga'y binabanatan mo o Oo. isinusulat mo o kinukutya o ano pa man, no? Hindi mo maaaring baguhin ang litrato. At lalo pa nga, ito ay presidente ng isang bansa. Yes. Kuya Benny. Oo, napaka Oo. sabihin na nating napaka bayani mo at ipinagtatanggol mo ang ating bayan. Buong pasasalamat po namin doon. Oo. Pero napakabastos mo naman kapag gano'n ang ginawa mo sa leader nang itinuturing pa rin nating hindi namang kaaway. Totoo. Kalaban man sa paniniwala at prinsipyo, yan po ay hindi pa rin kaaway. Yeah. Napakalinaw po nung sinabi po ni Sir Benny Antiporda, baka bayan, di ba? Sana nilagay mo na lang Mr. Tariela, ha, sir? Yung totoong picture ni Xi Jinping. Kung galit na galit ka sa kanya, wala namang kaso yun eh. Lagay mo yung totoong picture ni Xi Jinping. Hindi yung babastusin mo, i-edit mo, lalagay mo yung pinakapangit na muka. Di ba? Talaga magagalit sa yung buong bansa nila. Ang consequence, matadama yung ibang mga Pilipino. Tapos kakampihan ka pa ni Soto. Di ba? Isa rin tong ugok eh. Kakampihan mo, mali na nga. Saka nakakita ng ganyang Senate President. Babanata mo ng persona non grata o anong hamon sa'yo. Sige, persona non grata mo, alisan lahat yan. Gawin mo, sir. Ang tatabang nyo kasi puro kayo media, puro kayo publicity. Gawin nyo. Pag pinapagawa naman sa inyo, ayaw kayo. Puro kayo tokis eh. Di ba? Puro tokis mga kabayan. Nakakayabot yung mga ganitong leader ng bansa natin. Pusang ka lang, ang tatapang eh. Pag sa media, ang tatapang eh. Sa internet, ang tatapang eh. Pinapalaman, ayaw naman. Di ba? Pinapalaban kayo ni Senator Robin, ayaw nyo. Tatapang ninyo eh. Nang itinuturing pa rin nating hindi namang kaaway. Totoo. Kalaban man sa paniniwala at prinsipyo, yan po ay hindi pa rin kaaway. Yan. Oho. Yun nga ang naging retaliation ng Chinese Embassy Nelson sapagkat ganun ang ginawa nila, ganun ang ginawa niya sa mukha, sa larawan ni President Xi Jinping na bagay na mukhang maling-mali naman talaga yon. Bagamat dati nga, hindi naman talaga nagre-react ang China sa ganitong mga issue, pero nung ginawa yon doon sa kanilang presidente, sa kanilang leader, ay nag-react na po ang Chinese Embassy. Ang malungkot lang ngayon, ang Senado na dapat asahan natin na mas malawak ang kanilang pangunawa sa usaping ito, parang pinaypayan pa po yung apoy, pinagliyab pa po nila at gumamit pa ng mga mga madamdaming mga pahayag. Well, Nakisawsaw pa nga po eh. Di ba? Si Rizal Ontiveros, nakisawsaw. Yung isang Tulfo Brothers dyan, nakisawsaw. Ang sabi, lumayas ka. Kapal ng mukha. First time lang naging senador. Piling mo naman talaga. Di ba? Isa rin yan eh. Kala mo, kaya tapang-tapang. Kala mo, totoong Pilipino. Di ba? Hindi naman totoong Pilipino. Kuya Benny. Natutuwa tayo at talaga nga naman napakamakabayan ng ating mga senador at handang ipaglaban ang ating bansa. Although napakalaking bansa ng China, ay Oo. talaga nga ng mga handang ipaglaban ng mga senador. Pero again, Sir, matapang lang yan sa, sa media ops. Matapang lang yan sa keyboard, pag yan sa internet. Keyboard warrior eh. Sasabi ko nga sa inyo, sir, yan kasi Tariela eh. Sinasabihan na nga ni Robin Padilla, di ba? Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Minawater cannon. Kaya ni-water cannon mo din.
Na yung budget nyo, bilhin mo ng water cannon na mas malaki. Ano sabi ni Tariela? Ayaw naman ni Tariela. Ibig sabihin, keyboard warrior lang yung si Tariela. Usang gala. Ngayon, ito mga senador naman, tudukanlong kay dito kay Tariela. Diyos ko po. Nakakaano mga kabayan. Ewan ko ba? Ba't tayo nagkaroon ng mga ganitong mga politiko? Mga bugok. Lagay po natin sa level na tama po yung pakikibaka natin. Oho. Diplomatiko po kayo po yung mga senador. Kayo po itinuturin na ama't ina ng bayan din, no? Kasunod ng ating Pangulo. Pero yung pong ataking ganyan, na gumagamit pa po tayo ng salitang F, medyo po below the belt po yun at hindi rin po karapat-dapat sa pandinig at sa ng ating pong mga kababayan na nakikitang abay, ganito ba talaga kasama at naghahanap tayo ng away? No po? Buti sana kung pangkaraniwang away lang yan. No? Benny, mukhang hindi yung pangkaraniwang away kapag lumala pa yan. Ha? Yung titignan din po natin dito yung epekto nito sa ating bayan, epekto sa ating ekonomiya, and of course, yung epekto sa ating mga kababayan. Again, marami pong Filipino-Chinese sa ating bansa Oho. na naiipit at nahihirapan din po sa nakikitang sitwasyon. At hindi pangkaraniwan ng estado nila sa Pilipinas. Yes, yes. Ang mga Pilipino-Chinese na nasa Pilipinas ay halos sila ang kumukontrol ng ekonomiya ng ating bansa. Yes. Di ba? Kung kaya't ang atin is, siguro naman sa pagiging senador, hindi naman mawawala yung magkaroon ng konsultasyon sa mga Filipino-Chinese dito para yun na maging daan natin nang makausap din naman ang Chinese government na once and for all, isolve na itong problema to. Dahil ito, kung di tayo nagkakamali, simula nung panahon pa yata ni Yumaong Cory Aquino, talaga malaking problema na to. Totoo. Oh. Malaking problema na to. Sana mayroon tayong pagkakataon, Kuya Benny at Nelson, mga kababayan, na makapanayam ang mga leader ng business community sa Pilipinas. Ang isa sa mga kilala dyan yung Federation of Filipino-Chinese Chamber, yung FFCCII. Yan, ano ha? Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Yan. No, but again, of course, meron tayong kilala dyan na talaga nga ng mga dating Pangulo, Oo. pero isa sa nire-respeto sa business community. Gano'n, no? Si Mr. Cecilio Pedro. Makontak nga natin at makausap. Sige, mamaya. Matanong man lang natin kung ano yung saloobin ngayon ng Filipino-Chinese community. Saan nangyayaring ito? Ang pangalan niya parang Pilipinong-Pilipino, ha? Cecilio yes. Pedro. Yes, Pero dahil Filipino-Chinese na rin siya. Pero ang root talaga niya Chinese. Yes. So ano to, nagpapalit ng name yung Pedro niya. Hindi talaga yung hindi natin alam yung Ayun, background. But oo. basically, alam natin na may Filipino blood din siya. parang si O di ba mga kabayan? Malaking problema po talaga kapag ang mga senador po natin ay hindi po talaga nag-iisip. Gusto lang po talaga makipagsabayan na, di ba, dyan nga sa Taiwan yung sigalot ng Taiwan at China, yung isa dyan, si Brownie, gusto pang di ba, makisali. Si Gibo, gusto makisali. Hindi naman tayo ginigera, mga kabayan. Gusto, makikisali tayo. Yung mga utak yung di ba? Panahon ni Pangulong Duterte, ang daming binigay sa atin ng bansang China. Libre. Di ba? Kaya itong comment ni Marco Paulo, tinulungan na nga ang Pilipinas ng libre. Inihigipit pa nila ng mga senador. Utak talaga, mga siraulo. Legit po yan, mga kabayan. Ang panawagan po natin sa mga senador, mga politiko sa ating bansa, huwag nyo naman pong idamay yung mga ordinaryong Pilipinong tulad po namin na gusto lang po namin mabuhay nang maayos araw-araw, makakain po ng 2 beses, 3 beses, diba? At magkaroon ng matiwasay na buhay. Kung gusto nyo po ng gera, mauna na po kayo. Huwag nyo na po kami idamay dito. Ayun lang po yung panawagan po namin. Kung kayo po yung matatapang, sige, mauna na po kayo doon.
Hanggang dyan na lang po mga kabayan. At huwag nyo nga po kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. Hanggang sa muli, paalam.